Handa na ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. At sa kanan po natin, mahal na Panginoon, tayo po na ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita po ng Diyos. At pinigyan po pagkataon sa ating Pastor Andel Puso sa kanyang po pagkataon. Praise the Lord. Hallelujah. Dalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mga anak, Panginoon. Dalangin namin, kalaman ka mula nagmumula sa iyo, Panginoon. Ayaw ibuhos sa kami patuloy na mananagumpay. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan, kalakasan, sa pananagibig, Panginoon, na hindi makapili, makanaig, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ano mga puso, Panginoon, mga sisid na namin, ang aming mga kakulangan, Panginoon, talagang pa kami patuloy na mananagumpay. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos na mahal. Hallelujah. Panginoon, Panginoon. Sino po ang nagagalak sa umagang ito? Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, hello. Hello. Karinig mo yung aking sino pong nakaramdam ng banal na espiritu kanina? Kaya kapag tayo po yung umawi sa Diyos, meron ba? Meron? So iba po yung kagalakan na ibinibigay sa atin na sa tuwing tayo ay sasamba, aawit sa ating Panginoon. Iba yung kagalakan na sa mundo, di ba? Sino ba yung kapag tayo po ay sa labas, sa mundo, di ba? Yung sa kasayahan, sa mga party. Di ba? Kapag lalo na yung hindi pa mananampalataya, di ba? Kapag mayroong mga party-party, kakaibang saya, di ba? Masaya. At minsan mayroong mga happenings, no? At pag uwi ng bahay, so parang yung saya na naranasan natin, yung saya naranasan sa mundo, no? Parang mawawala, biglang mawawala, di ba? Napansin niyo ba? Pero yung saya na ibinibigay sa atin ng Diyos ay kakaiba. Amen? Amen. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Amen. Na kapag tayo ay nakaranas ng kagalakan na mula sa Diyos, ibang klase. Kaya madalas natin mapakinggan, madalas natin maririnig sa ating mga kapwa mananampalataya, ibang klase talaga yung kagalakan na binibigay sa atin ng Diyos. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Kasi minsan, mayroon sinasabi na tears of joy, di ba? Nakikita mo, di ba? Bakit ka umiiyak? Kasi masaya ako, di ba? Habang tayo nagpupuri sa Panginoon kanina, habang tayo nagpapasalamat sa Diyos, mayroong umiiyak. Bakit? Dahil nararamdaman nila yung presensya ng Panginoon. Nararamdaman niyo ba yung presensya ng Diyos? Amen. No? Kung sa ating buhay, sa ating sarili, kapag tayo po'y palaging nakakabit, palaging nasa piling ng ating Diyos na buhay, alam niyo, mga kapatid, ay mapapansin natin na yung mga problema na dumarating sa buhay natin, yung mga nararanasan natin, yung akala natin hindi natin kaya, yung akala natin na iniwan tayo ng Diyos, pagka nandun na tayo sa presensya ng Panginoon, mawawala yung lahat ng ating mga agam-agam, yung mga pag-aalinlangan natin. Sapagkat pinaparana sa atin ng Diyos yung kanyang paghawak, yung kanyang pagtapik, di ba? Minsan kadalasan sa ating mga Pilipino, mas effective yung tao na sasabihan natin na kaya mo yan, tapos may kasamang may pag-ano sa likod, di ba? Diba? So, sa ating mga Pilipino ay
dilingid yan. Meron yung ba, yung mga, sa mga kababaihan, may mga biso-biso, may mga pagyakap, di ba? Sa mga lalaki naman ay tapik, di ba? Tinatapik yung kapwa mananampalataya. Sa Panginoon naman, mga kapatid, kapag tayo ay sumasamba, umaawit sa Diyos, mararanasan natin yung pagyakap ng Panginoon. Amen? Sinong nakaranas kanina ng ganun? Ha? Sabi ng Diyos sa Isaiah 41:9, tinawag kita at kinuha mula sa pinakamalayong dako ng mundo. Alam natin mga kapatid, mga kapwa mananampalataya, hindi lahat tayo dito taga-Coron. Taga-Coron ba tayong lahat dito mga kapatid? Sinong taga dito? Taga-Visayas. Ayan, di ba? Ako naman taga Quezon, Palawan. Pero hindi ko alam at hindi ko ginustong pumunta ng Coron. Alam niyo kung bakit? Napakamahal ang bilihin, mga kapatid. Kaya minsan pag kinukumusta ako ng mga kapatiran doon, brother, ano ko na ba dyan ngayon? Sabi niya, buti tumatagal ka dyan, nabubuhay ka pa dyan kasi ang balita ko, mahal daw bilihin dyan sa Coron. Pero alam niyo mga kapatid, para sa akin, ang bayan ng Coron talagang pinagbahala. Alam niyo kung bakit? Nung doon ako sa lugar ng Puerto, marami po akong nadyutihan ng mga established tulad ng Robinson. Napakalaki ng sahod doon. Minsan may tinatawag pa doon na augment ang tangi. Ibig sabihin doon, kapag meron kaming bisita, mga artista, ang isang araw namin mga kapatid, 1,000. Pero alam niyo mga kapatid, wala akong naipon. Wala talaga. Pero nung pumunta ako ng Coron at tumagal ako dito mga kapatid, napakarami kong naipon. Lalong-lalo na yung paglilingkod ko sa Diyos. Habang ako naglilingkod sa Panginoon, hindi ko nararamdaman yung blessing ng Panginoon. Hindi ko maninilig sa Kanya, Panginoon, gusto kong magkaroon ng tricycle. Panginoon, gusto kong magkaroon ng motor. Gusto kong magkaroon ng tirahan. Hindi ko hiningi, pero yung mismong Lord na talaga yung nagbigay sa akin. Kaya nasabi ko talaga yung para sa akin, yung bayan ng Coron ay isa sa pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kung kayo man ay hindi taga rito, sino ba hindi taga rito? Coron? Marami pala. So kapag tayo po ay sumunod sa Diyos, no? Kahit hindi natin hingin sa Diyos, ibibigay niya. Amen? Naniniwala ba kayo? No? Ang sabi ng Diyos, tinawag kita at kinuha mula sa pinakamalayong dako ng mundo. Para ano? Sinabi ko sa iyo na ikaw ay aking lingkod. Ibig sabihin, lahat po tayo mga kapatid. Hindi lang tayo taga-Paminaw, taga-Pungko, Paminaw, ano yung sunod po? Pauli. Ayun, hindi tayo. Kung ginawa tayo ng Diyos na lingkod ng Diyos. Tayo lahat ay pinili ng Panginoon. Why? Lord, bakit ako, Lord? Napakahina ko naman. Kumbaga, hindi ako nakapagtapos. High school graduate lang, college level lang. Pero mga kapatid, alam nyo, yung bagay na alam natin na mahina, para sa Panginoon po walang imposible. Diba? Kaya nga, minsan narinig ko sa mga kapatiran natin, hindi man ako marunong umawit, pero hindi naman tao yung aking inaawitan, yung ating Diyos na buhay. Amen? So alam niyo mga kapatid, marami akong kilala at marami akong mga kasamahan dati sa mananampalataya. Hindi marunong umawit, pero dahil sa talagang tapat, talagang butihin ang kanilang puso sa pag-awit mga kapatid, kahit malayo sa ruta. Sa bandang huli mga kapatid, natuturin talaga. Amen? Naniniwala kayo? Amen. Alam niyo mga kapatid, kaya huwag tayo, mawawala ng pag-asa. Pero may pag-asa tayo. Merong talent na talagang paglikha mo, pag sinilang ka ng iyong ina, no? Lumabas ka sa mundong ito, talagang mang-aawit ka na. Pero meron ding talent na pinag-aaralan. Amen? So,
kasamahan natin ang pananampalataya at dasal, di ba? At yan, samahan din natin ang gawa. Mapapansin mo mga kapatid, yung nota, matatamaan mo na. No? So kaya, magalak tayo habang tayo nabubuhay, tayo maglingkod sa Diyos na may kagalakan. Huwag nating pansinin yung ating mga kakulangan. No? Diyos na ang bahala dyan, mga kapatid. Basta ang mahalaga, tayo ay tinawag ng ating Diyos. No? Sabi niya doon, Isaiah 41:9, sabi niya, pinili kita at hindi itinakwil. Pinili ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Amen. Okay? Sa anong paraan? Ipinakilala ng Diyos ang kaniyang sarili sa mga taong pinili niya. Sa ano kayang paraan? Number 1, kapag pinili ka ng Panginoon, makakaranas ka ng mga pagsubok. Amen? Kaya, kapatid, magtaka ka. Kapag anak ka ng Diyos at wala kang problema. Amen? Magtaka ka na. Sino ba talagang pumili sa iyo? Kaya ang sabi ng Diyos, kapag pinili ka ng Diyos, kapatid, makakaranas ka ng pagsubok. Amen? So, huwag tayo magtaka. Diba? Pansinin mo, diba kapag ang isang puno ng mangga, kapag ang bunga niya ay mga hinog, ba? Anong gagawin ng mga tao? Mga kapatid, sa tingin nyo, babatuhin yan. May mga hinog yan eh. Diba? Kapag tayo ay, diba? Minsan nga, sabi ng ibang mga mananampalataya, bakit naman napakabait ko na pero marami pa rin bumabato sa akin, umaaway sa akin. Naalala ko to yung aming bugoy, si Dave. Yung kanyang mama, pagka meron yan, bili siya ng bili. Bili siya ng bili ng mga pangangailangan. Suppose, ano naman ang isang buhay namin, sabi niya, alam mo mama, hindi ka naman mabait. Ano? Hindi ako mabait. Halos lahat ng mga kailangan mo, binibili ko na, hindi ko pa rin mabait. Bakit? Kasi may mga hinihingi siya na hindi nabibigay. Tulad ng pera, humihingi siya sa mga. Bawal ka pa kasi magdala ng pera sa school kasi bata ka pa. So minsan, mapapansin natin na yung mga ina, kahit tama yung ginagawa nila sa kanilang mga anak, pero mayroon pa rin agam-aga, mayroon pa rin, kumbaga nasasabi pa rin na hindi maganda, no? Kaya tayong mananampalataya mga kapatid, kahit anong gawa nating mabuti, diba? Mayroon pa rin taong nakakita sa'yo na hindi mabuti. Naniniwala kayo, mga kapatid? Diba? Kaya ganun po, no? Huwag na tayong magtaka, no? Kahit anong gawin natin, pagpapakabuti. Tapos samahan pa nila na may mga versikulong nagsasabing walang matuwid. Kahit isa. Mga kapatid, paano na? Lumbay na tayo niyan. So yes, walang matuwid. Pero dahil sa ginawa ng Diyos, di ba? Para sa atin, mayroong matuwid ang Diyos. Mayroong mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Amen? Ano pa? Number 2. Ako mukhang maikli lang ata ito Ano yung number 2? Makakaranas ka ng kabigatan. Anong klaseng kabigatan? Kabiguan. Ayan, mayroong mga, lalo sa mga high school life, di ba? Madalas yan pagdating ng kabiguan. Ano pa? Kawalan. Di ba? Paghihirap at kawalan. Diba? Kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, maraming mawawala sa atin. Diba? Minsan, iiwan tayo ng kaibigan. Ano bang sabi sa salita ng Diyos? Ha? Iiwan natin ng, lalo sa mag-aasawa, diba? Sa magpapamilya, iiwan nila yung kanilang mga magulang. Diba? Sa Diyos naman, kapag tayo naglingkod sa Diyos,
iiwan natin yung ating mga magulang para sumunod sa Diyos. Yung ating mga kaibigan. Ano pa? Yung ating mga kagustuhan. Diba? Mayroon tayong mga minimithi sa ating buhay. Pero dahil mahal natin ang Panginoon, diba? Mahal natin ang Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Amen. So kung ano yung kalooban natin, no? Yung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin ay huwag tayo magtatampo sa Panginoon. Amen? Minsan may gusto tayo na iba yung gusto ng Diyos sa buhay natin. Ano ba yung gusto mo sa buhay mo? Pero iba yung nais ng Diyos sa iyo. Alam niyo sa akin mga kapatid, ang gusto ko ay maging guro nung ako'y nag-aaral. Sabi ng teacher ko noon, 10 years from now, isulat niyo sa notebook niyo kung ano ka na, ano yung magiging ka. Sabi ko, I am a successful teacher someday. Nakasulat to. So, 10 years. May hindi nagkatotoo. Pero iba pala yung plano ng Lord sa akin. So, ayaw ng Lord siguro na magturo ako sa secular. Gusto niya yung banglangit na yung aking ituturo. Diba? Pero may connect, diba? Mas mataas pa. Diba? Kung dati gusto ko lang magturo sa mga normal na tawag yan. Secular na pagtuturo. Iba yung ginawa sa akin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y nag-aaral, hindi ko talaga desire. Wala akong pangarap na maging lingkod ng Diyos. Pero dahil sa binasa natin kanina, ay naniniwala ako na lahat po tayo ay pinili at maging lingkod ng Diyos. Ngayon ko lang na unawaan na ang bawat isa sa atin mga kapatid ay pinili ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Ayan. So, pinili ka ng Diyos. So, isipin mo, bulay-bulayin mo kung saan ka ba kabahagi. Saan ba tayo nababahagi sa katawan ng Iglesia ni Cristo? Ikaw ba ay mang-aawit? Ikaw ba ay pastor? Teacher? Ayan. Ano pa? O apostol? Meron ba mga apostol ngayon? Alamin po natin mga kapatid kung saan tayo pinili ng Diyos. Amen? Pangatlo, ano yung basihan? Sa anong paraan ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga taong pinili niya? Pangatlo, makakaranas ka ng sino yung kanina may nagpagtoo karamdaman. Amen. Makakaranas ka. Kasi pagdating, alam niyo mga kapatid, lalong-lalo na, yung peak uli, di ba? Halimbawa, marami ka pang pera, di ba? So, hospital, gamot, pero yung panghuli talaga, bakit kaya laging last, Lord? Ang panghuli ay, mananalangin na kay Lord. Lord, pagalingin niyo naman po ako. Ano ba yung aking nagawang pagkakasala? So, dapat, unahin natin si Lord. Pagka tayo nanalangin, huwag na natin hintayin na maubos pa yung laman ng ating wallet bago tayo maghingi ng tulong sa Panginoon. Meron ba dito? May ganun ba? Meron ba? Yung pag nagkasakit na nanalangin si Lord, na pagalingin, hindi na siya bibili ng Meron? Taas ang kamay. Ayun, meron. Akala ko, meron din pala. Meron din, prayer. So, mabisa po yan. Marami tayong mga pastor na nagpatotoo. Bagaman yung iba ay talagang gano'n, sabi nga, yung ating pananampalataya ay iba-iba, di ba? May maliit na maliit, di ba? At may malaki, di ba? At may singlaki ng butil ng mustasa, Meron ba yung si pananampalataya ni Tomas? Ano ba yung pananampalataya ni Tomas? Ano yun? To see is to believe. Meron ba ganun dito?
Saka siya maniwala pag nakita niya. So, ang sabi ng Diyos, mas mapalad daw yung nananampalataya kahit hindi niya nakikita. Amen? So, tayong lahat po ay magkakaiba po yung ating faith pagdating sa Lord, di ba? So, salamat. Meron palang mga tao dito na kapag sila ay nagkakasakit, hindi agad sila huhugot ng kanilang mga pera, no? At ang kanilang pinakasandata ay panalangin. So, salamat sa Panginoon. Pang-apat. Ha? Ano yung pang-apat? Makakaranas ka ng pangyayari na hindi mo ginustong mangyari sa buhay mo. Ba? Ano ba yung gusto mo na hindi, yung hindi mo gustong mangyari sa buhay mo? Makakaranas ka nun, kapatid. At parang nalungkot kayo. O inaantok na. Sino ba yun? Sino dito? Yung ayaw niyang maranasan, yan talaga yung naranasan niya. Amen. Bakit ba? Bakit ba ganito? So, alam ng Diyos, mga kapatid, yung ating kakayanan. Di ba? Merong awitin na hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi kakayanin. Amen? Hindi kanya bibigyan. Alam ng Diyos yung ating kakayanan. Di ba? So, last na mga kapatid. Number 5. Makakaranas ka ng kalungkutan upang malaman mo na sa Diyos ang kagalakan. So, gaya sinabi ko kanina, hindi pala yung hindi pala sa kaibigan matatagpuan yung kaligayahan, hindi sa labas. Diba? Meron mga tao na kapag nalulungkot, anong ginagawa? Inom ng alak. Oh. Yung iba, tawag yan, lakwat siya. Nakakabulig naman sa bahay, lakwat siya na lang ako. No? Ang tunay talaga na kagalakan, mga kapatid, matatagpuan sa Diyos. Amen? Hindi sa barkada. Diba, minsan yung barkada, sinishare mo yung iyong tawag nito, mga sikreto. Sikreto pero nalalaman ng iba. Diba? So, kapag nais natin, ng tunay na kagalakan sa Diyos talaga, doon mo matatagpuan. Amen? Yan po yung mga pangyayari, yung dahilan, yung ipinakikilala ng Diyos na kayo ay pinili niya, makakaranas kayo ng ganito. Kaya, kapatid, kung hindi kayo nakakaranas ng mga ganito na ating napag-aaralan ngayon, mag-isip ka na, mga kapatid. At kung ikaw ay anak ng Diyos, tinawag, pinili at lingkod ng Diyos, huwag na tayong manibago. Kailangan lang natin manghawakan yung ating pananampalataya. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. At hiniling ko, mga kapatid, na tayo po ay tumayo. Salamat sa Panginoon sa maikling mensahe sa araw na ito. At alam ko na meron kayong napulot na aral na habang tayo naglilingkod, habang tayo naghihintay sa Diyos, tayo ay magiging malakas. May panahon na tayo hihina, pero sa darating, sa pagyakap, sa pagsama ng Diyos, makakaranas tayo ng kalakasan. Bibigay ko yung awitin sa ating kapatid. Awit muna tayo, mga kapatid. Sambahin natin siya. Awitan, purihin, pasalamatan. Praise God.
Salamat sa pagsama mo sa upasang ito, Panginoon. Sa kapayapaan, sa kalakasan, sa kalusugan sa bawat isa, sa paghipon mo sa mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Bagamat kami nalulungkot, O Diyos, pero nariyan ang iyong pagyakap, nariyan ang iyong pag-alin, Panginoon. Alam mo ang aming mga kakulangan, alam mo ang aming mga kahinaan, Panginoon. Tingin mo, Diyos, ang iyong mga anak. Tulungan, palakasin, maging yung mga kapatid namin na wala rito, Diyos, iyong dalhin sa sunod na gawa, Panginoon, para magsama-sama kami na ikay po rin pasalamatan. Tulungan mo rin ang aming mahal na pastor. Pastor mo, Senyor, Panginoon, paging kanyang pamilya, Panginoon, dalangin namin. Tulungan mo ang pangailangan na, Panginoon. Ano ba ang kalang karamdaman? Iyong pagkalapit kami naniniwala sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Sa bawat isa, sa mga manggagawa, O Diyos, sa lugar na ito, Panginoon, iyong samahan, bigisin ang iyong pag-ibig, pagmamahal, unity, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos. Isang Espiritu na nagmumula sa iyo, isang sampit ang iyong pangalan, pasasalamat, Panginoon. Maging ang mga first time, O Diyos, na aming nakadaw pagpalat, iyong ingatan, pagpalain. At sa sunod na gawin, Panginoon, kami, sila'y aming makapilit muli, Panginoon. Maraming salamat. Marami pa mga kaluluwa, O Diyos. Hanggang sa maabot, Panginoon, ng iyong gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa bawat isa. Sa iyong presensya, sa iyong pagsama, Panginoon. In the name of Jesus, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you. Maaari tayo makaupo, mga kapatid. Kaya pansin natin, kapag tayo ay mga lingkod na ng Diyos, no? Huwag na tayong taka, huwag na tayong magtanong sa Diyos bakit tayo nakakaranas ng mga ganitong mga bagay, ano? Kailangan na lang natin ay magpasalamat, di ba? Ano yung sabi ni Nanay Siho, di ba? Nung siya'y nakaranas, no, nawala sa kanya ang lahat, pero sabi niya, di ba? Sa mabuti lang ba tayo magpasalamat? Dapat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Maliit man, malaki, no? Pasalamatan natin sa Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Panginoon at pinabay ko na sa ating MC. Nagbisyo, Pastor Amel Puso, sa pagdala ng banal na salita ng ating pinakamamahalang Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y darako na sa abutan, mga minamahal, sapagat malaki pa po ang ating kulang sa bangka, ay mayroong maluwag sa loob, mga minamahal. Hallelujah. Pagtulungan po natin upang matapos natin yung kulang sa bangka, mga minamahal ko, mga kapatid. Binibigay ko po sa ating Sister Gilay sa awit sa mga kaloob. Di ko na kaya
tradisyon, Sister Kaylay, sa pagdala ng awiting mga langit para sa mga loob. At binibig ko po ang panalangin sa ating tertiary sa ating po ang panalangin sa mga loob. Praise the Lord. Hallelujah. Takilang Diyos, sa muli, Panginoon, kami po ay pasalamat sa mga pagpapalang binigay mo sa bawat isa sa amin sa Panginoon. Kahit na sa offering, Panginoon, sa bangka upang matapos na mabayarin, Panginoon, hipuin mo po ang bawat puso, Panginoon, upang ang bangkang ito ay matapos na rin ang mga bayarin. At upang ang bangkang ito, Panginoon, ay aming magagamit, lalo-lalo na sa ministry, Panginoon, sa iyong mga salita na ang bawat isla na mapuntahan upang patawid dagat, Panginoon, ay mapuntahan para palaganap ay yung salita, Panginoon. At ang bawat sumaksakay dito, Panginoon, ay dinalangin din namin na with safe and sound sila kung saan pupunta, lalo-lalo na sa Dipiligid, Lamud at saka Butsiren o saan mang isla ng Palawan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na itong mga bagay na ito ay aming pinasalamatan upang palaganap ang iyong mga salita dito sa Palawan. Salamat po at aking pinabalik sa iyong dakilang pangalan naman sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless you, Pastor Ray, sa panalangin. At tayo po ay narito na sa paalala. Sa sunod na linggo, ang ating song leader, sino ba sunod kayo? Si Ma'am Kulin. So leader sa sunod na linggo. Ang mensahe, pag hindi dumating si Brother Roldan, si Preacher Ray ulit ang mensahe, mga minamahal. May paalala ba kayo? Sa ngayon pong hapon, pagtapos na po ng kain dito may tutulong sa Dipiligid para sa revival na dumating. Darating niya yung July 1. May tumulong yung tabi. Bayanihan po. Bayanihan. Dipiligid. Mamaya. Tapos daw po dito. Pagkatapos po, mga minamahal ng kain, kung sino yung willing tumulong, may bayanihan. Revival po sa July 1. Martes. Revival sa July 1 sa Dipiligid. Yan po, mga minamahal ko, mga kapatid. July 1. Praise God, hallelujah. Wala nga? Ano po yun? Umaga po yung bangka magsusundo. Bali po kung sino po yung sasama, umaga po ng Martes, July 1. Doon na po dapat sa Conception, sa yung mag-aabang yung bangka kasi magsusundo pa daw sa Halasig. Bali lahat ng sasama nasa dapat nasa sa Conception po na susundo yung bangka. Ay po, mga ko, mga kapatid. Hallelujah. Napakaliwanag po ang sinabi ni Ma'am Colleen. Sino po yung mayroon. Kung hindi po makasama, pwede po magpadala ng tulong para sa revival po, mga ko, mga kapatid. Sapagkat kung makapadala po tayo, parang naroon na rin po tayo, mga ko, mga kapatid. Hallelujah. Puri po ang Diyos. At wala na. Kung wala na, ay binibigay ko po ang isang awit at closing prayer sa ating Brother Mark G. Sa kanya po ang pagkakataon. Hello. Awitin mo natin, mga kapatid. Sabi nila kay ganda na namin at tayo natin sinasama ko.
gawain ito, dakilang Diyos. Lubos ka namin tinataas, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, dakilang sa iyong pagsama, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, na kami yung pinagkaisa, Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat na yung ginamit, Panginoon, simula sa iyo, Panginoon, sa mga pagpuring aulitin, Panginoon, sa mga instrumentalist, dakilang Diyos, lalo na, Panginoon, sa mga kapatid na ito, Panginoon. Kung paano ka namin dakilain, kung paano ka namin tinaas, kung paano ka namin pagpuring sa mga oras na ito, Panginoon. Lubos kitang tinataas mo. Lalo na, Panginoon, sa mga pagpuring, Panginoon, na kung paano yung ihayag yung kabutihan, yung matakilaan sa mga pagpuring. Lalo na dakilang Diyos, yung mga salita, Panginoon, na ito natuturo sa amin, Panginoon, kung paano kami maging malakas, maging matatag sa mga pananampalataya, Panginoon. Patuloy mo kami ingatan, patubayan, Panginoon, pagtibayin sa mga pananampalataya. Salamat sa iyong dakilang presensya, Panginoon, sa iyong pagyakap, sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy mo ang bawat isa, Panginoon, palakasin, patatagin sa aming paglilingkod, Panginoon. Kaya salamat sa iyong, Panginoon, sa aming paghiwalay-hiwalay sa mga oras na ito, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, kung saan kami naroon, Panginoon, sa aming pagmaniho, Panginoon, sa aming paglakad, dakilang Diyos, patubayan mo kami, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa, Panginoon. Kaya salamat sa iyong dakilang Diyos, at binabalik namin sa iyo ang mga